now, susunod na pag-uusapan natin, dapat pa bang magpunta si PRD sa susunod na hearing? Eh, kayo ang sumagot, dapat pa bang magpunta si PRD sa susunod na hearing? Kasi kung ako lang kung ako lang, sana ay 'wag nang pumunta si PRD kasi nga nagpunta na siya, eh. Nag-stay na si PRD until ng 14 hours and willing pa siyang mag-stay longer. Kaya lang ang sumuko, katulad din ng mga nasa Senado, ang sumuko ay yung mga congressman. Hindi natin so ang sabi nila is, "Papatawag ka na lang ulit namin kasi marami pa tayong dapat pag-usapan. Pag-uusapan pa natin yung pogo, pag-uusapan pa natin yung ganito, pag-uusapan pa natin yung ganyan." Abay katarantaduhan 'yan, sa mga congressman. Napakaloko-loko ninyo, bakit? Mantakin mo 14 hours ang pinag-usapan niyo war on drugs, pare-parehas yung tanong, ang tanong ni Brosas, ni Castro, ni Ngiwe, at saka ni Luistro, tanong ni ni kung sino-sino, lahat pare-parehas yung tanong ninyo. Tungkol lahat sa war on drugs, pare-parehas yung tanong ninyo, walang nagbago. Mula umaga hanggang matapos, tapos sasabihin niyo babalik pa po kayo kasi meron pa tayong susunod na topic natin ay yun naman pong pogo. Alam niyo ba gaano ginagastos ng kaban ng bayan natin para lang diyan sa hearing? Mantakin mo 14 hours, ilan yung pinakakain nila? Ilan yung pinamimerienda, ilan yung pinamasahihan, ilan yung pinaho-hotel, ilan yung gaano katagal nag-aircon ng mga yan, ilaw and all. Napakalaking gastos. Eto pa, may naririnig pa tayo na kada hearing nagkakaroon daw di umano ng abutan. Baka kaya niyo ini-extend ng ini-extend ng ini-extend ng ini-extend at ayaw niyo pa yatang tapusin para para kumita kayo ng malaking-malaki. Eh, wag naman gano'n, wag naman sanang gano'n. Nag-stay na si PRD diyan ng gano'n katagal at willing siyang mag-stay para matapos na, hindi niyo pa tinapos. Kung ako lang, kung ako lang ang committee chairman, um Congressman Brosas, oh, 'di ba natanong na ni Brosas. Congressman Castro, wait, kasi lahat po nung tinatanong niyo natanong na po 'yan kanina, eh. Nasagot na po 'yan ng ating presidente. Ikaw din si kabataan ba 'yon, kabataan party list, yung si TikToker, oh, natanong na rin kasi 'yan kanina, eh. Baka naman pupuwede, yung mga natanong na kung ako lang yung committee chairman, baka naman pupuwede yung mga natanong na nung mga natin kanina, congressman natin, baka naman pupuwede para may matapos tayo dito at since marami pa na tayong pag-uusapan ng mga topics, sana wag na po nating ulit-ulitin kasi nasayang talaga yung 14 hours. Ang tanong, may Davao Death Squad ba? Ang tanong, sa ano ka ba, drug lord ka ba? Ang tanong, protector ka ba ng droga? Ang tanong, inutusan mo ba yung mga pulis na pumatay? Paulit-ulit, yun lang yung tanong for 14 hours. So napaka-pulpul din nung committee chairman na hindi man lang niya i-correct na natanong na yung mga. Sana po doon sa mga magtatanong pong uli, yung mga natanong na po na tanong, wag niyo na pong tanungin. Marami pa po tayong topic, hindi lang po war on drugs, meron pa pong pogo, meron pang ganito, meron pang ganyan. Baka pwede ma-discuss din natin yon. Kung may tanong kayo tungkol sa pogo, itanong nyo na. Kung may tanong kayo tungkol sa ganito, itanong nyo na. Kasi quadcom to, lahat pag-uusapan natin dito patungkol sa pogo, sa war on drugs, sa kung ano-ano pa, sa extrajudicial killings, ganun-ganun at kung ano-ano pa. Di sana ganun ang ginawa nila. Mantakin mo 14 hours. Tapos pababalikin nyo pa yung tao, 79 years old na. Pababalikin nyo pa dahil marami pa kayong topic. Aba, doon ko talaga na-realize na baka totoo nga. Baka totoo yung sinasabi, naririnig-rinig natin ng mga bali-balita, di umano, na meron daw talagang yan, kada hearing, bawat isa daw, di umano, ay parang meron yatang natatanggap. Yata, hindi natin alam kung totoo. Kasi sa nakikita ko, pinahahaba na ng pinahahaba ito. Mantakin mo pinatawag mo pa si Trillanes na wala namang ebidensya noon pa. Ang dami niya ng patutsada hangga't ni isang ebidensya wala namang ipinakita. Nagpakita ng ebidensya, mali pa spelling. Tinanong siya kung saan galing, hindi naman niya maipaliwanag.
Kasi illegal yun na na-acquire mo yung mga dokumento na yun. Kung totoo yung dokumento na yun, illegal yun na na-acquire mo yun. Kasi kailangan mo ng court order para ma-acquire mo yun. And in order for you to have a court order, kailangan may kaso kang isinampa. Samantalang ano pa lang yun, kampanyahan pa lang 2016, ano na yun, sinasabi na ni Trillanes yun. So, bakit hanggang ngayon, yun pa rin yung script niya na dadagdagan lang. Dadagdagan ng mga pangalan, instances, and all. 'Di ba? So, kung ako yung ano, maganda yung ginawa ni ano, ni Congressman Sigaw, yung laging sumisigaw na congressman, maganda na chinallenge niya, eh. At saka ang ganda rin nung sinabi, ito in fairness kay Benny Abante, patungkol sa ICC. Ang ganda ng sinabi ni Abante na meron tayong isang resource person dito na dating senador na ang kapal ng mukha, sinusuko na yung soberanya ng Pilipinas sa ICC. Mali yun. Hindi ako papayag na makialam ang ICC sa Pilipinas kasi nga, ano yan it's as if isinusuko na natin yung ating kalayaan sa kanila. Okay naman ang mga korte dito. Kaya kahit papaano si Abante, maganda rin yung mga nasabi niya doon. Maganda rin yung mga pinagsasabi niya doon kahit papaano. Ito si Lustre ba yun? Maganda rin yung pag-question niya kay Trillanes. So doon mo nakita na si Trillanes wala talaga ebidensya. Si Trillanes puro kwento lang yung meron siya. Kwento, istoryahe. Nagsalita na naman siya noong nakaraan. 2025 daw lalabas na yung warrant. Sinabi mo rin na July 2024 lalabas na. Tapos hindi ka man nag-erratum, hindi ka man nag-apologize na hindi lumabas, nagpaliwanag bakit hindi lumabas, sinasabi mo na naman, lalabas sa 2025. Baliw talaga eh. Napansin nyo? May topak. Matindi ang topak nung mama. Kaya bakit nyo pa pakikinggan? Bakit nyo pa pinatawag dyan sa Kongreso para magsalita? Kung ako sasabihin ko, 2016 pa to, bakit hanggang ngayon? Ano pa rin yan? Yan pa rin yung issue mo, sir? 2016 pa to, hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin, nandun ka pa rin sa pagbibintang, wala ka pa rin na isang pangkaso tungkol dito? Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? So talagang paninira lang sa mga Duterte. So aatin pa ba si PRD o hindi na? Anong sasabihin ni ano? Anong masasabi dito ni dating spokesperson at presidential advisor Sal Panelo? The course of the questioning na naging paulit-ulit na lang given the course of the questioning na naging paulit-ulit na lang palagay ko wala na silang talagang pwedeng itanong. Lahat na tanong na nila eh. You have explained sa Rome Statute nga, Attorney Sal, and then sinabi na nga ni Pangulong Bongbong Marcos na, diba? Walang jurisdiction. But then, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin, and I quote, "If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers to process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency shall be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to the established protocols and of code." So, hindi ba ito babangga sa naging unang pahayag ng Pangulong Marcos na we will not cooperate and that walang jurisdiction ng ICC? With the statement of the Executive Secretary. Number one, ang sabi niya, if he voluntarily submit himself to the jurisdiction, that will never happen. Kasi habang sinasabi ni Presidente, sige, punta, kulong niyo na ako, habang buhay pa ako. Yung huling mga discussion, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction. Litisin niyo ako sa tao, Pilipino, husgahan niyo, kulong niyo ako, okay yun. Madaling sabi, hindi mangyayari yung he will submit himself. Now, assuming na ito kasi talagang hindi maintindihan ng ng gobyerno eh. Lalong-lalo na yung mga galit kay PRD doon sa mga pinagsasabi niya doon. Meron siyang inamin, sabi niya, ganito, ICC, sige na, papuntahin niya na. Ang pinupunto rito ni PRD is, masyado kayong matagal. Masyado kayong mabagal. Masyado kayong mabagal kumilos, ang dami niyong patutsada sa akin, ang dami niyong mga kwento, ang dami niyong mga akusasyon. Inamin ko na lahat ng akusasyon ninyo. Do something about it. File cases. Para matapos tayo rito kasi nasasayang yung pera ng taong bayan. Gumagastos tayo ng taxpayers money para sa mga hearing na ito. Pang inang hearing na yan? 11, 12, 13, ilang hearings? Kailangan.
kailan matatapos 'yan? So, gaano pa karaming pera ang itatapon natin, eh, ito bumabagyo kailangan ng ayuda ng mga Pilipino. Imbes na dalhin natin sa ayuda yung mga ginagastos nating pera sa mga walang kabuluhang hearing na 'yan na recycled naman na yung pinag-uusapan, nasagot naman na sa Senado lahat ng mga tanong na 'yan. Oh, eh, ano pang silbi niyan? So, kaya nga kay PRD is inamin ko na, "Okey, marami akong pinatay, okey, inutusan ko, okey ganito, okey ICC, okey ganyan, okey sige lahat na, okey, okey, okey." Oh, tapos yun ang ano dun, yun ang punto ron na magsimula na kayong gumalaw, magsimula na kayong kumilos, wag tayong puro pulitika, tapusin na natin 'to. Sampa na kayo ng kaso at haharapin ko lahat 'yan. Sinasabi ninyo marami akong inamin ko na ganito, na ganyan. Okey, sige na inamin ko na, now, what are you gonna do about it? File cases na para matapos na 'to. 'Pag nag-file na kayo ng case, eh, baka naman pupuwede 'no, itigil na natin 'to at pumunta na tayo dun sa totoong trabaho nating mga congressman na magbalangkas ng mga makabuluhang batas para sa bayang Pilipinas, tama? Yun lang naman yun, kasimple-simple. Sobrang gullible ninyo pati 'tong Malacanang na sobrang gullible na magbibigay pa ng statement, "Ay, ayaw namin makialam sana ang ICC pero kung gusto talaga ni PRD, eh, wala kaming magagawa kapagka ganito, kapagka ganyan." Okey lang, 'di ba? Mga gano'n pa kayong statement. Mahirap, gawin niyo na lang. Yun lang yun, kay PRD gawin niyo na lang para tapos na 'to. Wag na tayong magpatawag ng kung sino-sino gawin kaya si Inday Sara, ano sabi ni Inday Sara dun sa hearing ng budget niya, "Tatagal pa tayo, eh, pababalik-balikin niyo pa kami. Binigay ko sa'yo yung ano, yoong listahan nung request ko for budget, nasa sa'yo na yan. Bawasan mo, dagdagan mo, tanggalin mo, it's up to you. Magfa-function ako." Tapos wala ng deliberation, wala ng paliwanagan. Kung ayaw mo ibigay, wag. Kung gusto mo ibigay, good. Ganun lang, tapos. Shortcutin na natin. Yun ang ganun ang ginagawa ni PRD dito. Sa ganun ang ginagawa ni PRD dito sa ano na 'to, sa Quadcom na 'to kaya inamin-amin niya na yung mga bagay-bagay. Payag siya. Hindi pa rin pwede. You know why? Kasi magiging violation ng ating saligang batas yun ng gobyerno. Tulad diyan may nagsasabi dito, sabi ni RYJ, "Si Boss Dada kakasuhan ng Dutertes, si Tililing." Well, may kaso na si Duterte kay Mans Carpio at saka diyan kay ano, kay, Pulong Duterte. Same kaso, oo, same libel case. Oo, hindi ko lang alam kung ilang counts pero ayun nga, kung magdedemanda sila PRD, then go ahead, karapatan niyo yan bawat isa, magdemandahan kayo for, para matapos na 'tong problema na 'to, para si Tililing eh, ano, eh, may katakutan makulong kung kailangan niya makulong kasi ang hilig mag-file ng libel niyan, eh. Pati sila MJ Mundiar, sila ano, yung mga taga-SMNI finailan ng libel case yan. Si Banat Bay finailan ng libel case pero ang galing manila, 'di ba? Kaya ano ito, napakasimple lang naman ng ano na 'to, ng usapin na 'to. Tapusin na natin 'to. Huwag niyo na akong pabalik-balikin, sa korte na ako sasagot, tapos ang usapan. Eh makikipag-cooperate ka, eh wala ngang jurisdiction, ba't ka magko-cooperate? Eh di ibig sabihin, nilalabag mo ang saligang batas. Kasi ang saligang batas natin, sinasabi, ang trabaho ng isang gobyerno at ng Pangulo ng Bansa ay proteksyonan mo ang iyong bayan. Pero pag ikaw ay nagpag-cooperate sa isang foreign entity or foreign court, napapasukin, pakikialaman ang internal affairs mo, lalong-lalo na sa legal system, sinusuko mo ang kasarilan o sovereignty ng bansa. That means you are betraying the public trust na binigay sa iyo. Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod na ipaliwanag yan, Sal Panelo. Alam na naipaliwanag na natin yan ilang beses. Na susuko mo yung soberenya and et cetera, et cetera. Kung ako lang ang sasabihin ko dito, Sal, is go ahead, do what you gotta do. PRRD, ginawa na rin niya yung part niya. So it's your turn. Ang bola ay nasa inyo. Sabi niyo umamin na si PRD. So okay. So the next course of action eh sa inyo na. Hindi na kay PRD. Ginawa niya na yung part niya, eh, 'di ba? O sa kabila ba nung mga pinagsasabi ni PRD sa Senate and sa Congress, ano na ba yung mga hakbang na ginawa ninyo? Kausapin DOJ,
kausapin ganito, kausapin yung ganyan, walang hiya. So, ibig sabihin ngayon nyo palang kakausapin, wala pa kayong wala kayong mga naka-ready na mga contingency plan kapag nangyari yung mga ganito, abay pamumuliti ka lang yan, ibig sabihin. Sinisira mo yung pagtitiwala ng bayan. At sa ilalim ng saligang batas, yan ay ground para ikay tanggalin bilang presidente. Impeachable ground yan. Hindi gagawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Alright, Attorney Sal, and after dun sa 13 to 14 hours na pagdinig, bilang legal counsel, nirekomenda niyo po ba sa dating Pangulo na muli pang humarap sa Quadcom? Hindi namin napag-usapan yun, pero given the course of the questioning na naging paulit-ulit na lang, palagay ko wala na silang talagang pwedeng itanong. Lahat na tanong na nila eh. Di mo napansin, bawat kongresista, 10 minutes ang binigay. But yung 10 minutes, hindi naman 10 minutes yun. Umaabot ng 30 to 45 minutes yun eh. Kasi ang inooras nila yung pagtanong mo lang. Yung sagot, hindi naman kasama sa oras yun. Kaya yung exposure nila, kaya umabot ng 14 na oras eh. Kasi yung exposure nila, ganun katindi. Kaya, kahit na naipaliwanag na ni Presidente Duterte, sasabihin nila, sabi niyo ho Hoy, ang lupit ha. Mukhang nagkaabutan dito ha. Putragis, Jake, and Jacqueline, you're amazing. Mukhang nagkaanuhan ha. Mukhang nagka-deal dun sa tabi ha. Ninong Randil ko nananahimik dun sa sulok, mukhang kumukubra. Maraming salamat ha. Jake, Putragis, ha? Nag nagbibilang na si Nino Randil ng nyo, tig $1 lang yung binibilang. Ang dami mo tig $1 dyan ah. Oh, maraming salamat ha, Putragis, Jake and Jacqueline. Ma'am, Jake and Jacqueline. Oh, Jacqueline, si Mrs. Jack. Iba pa. Si Jacqueline. Okay. Jacqueline, Jake, and Putragis, salamat kayo. Hello, Ma'am Kish. Good morning sa iyo. Mabuhay. Ay, good evening na pala. Hello, Nong Randel. Oh, grabe naman si Nong Randel. Ayan ha. O sige, diretso. kanina, Oy, Ninong Randel, ipadala mo yung yung bote ng Gatorade kay Ma'am Kish ha. Isa-send ko sa iyo yung address. ang ganito. Gusto kong malaman kung ganito. Pero nasagot niya na yun. Ulitin na naman. Yung sumunod na kongresista, ganun uli. Kaya sa tingin ko, wala na silang itatanong pa. Hindi ko pa napapanood tong Hindi ko pa napapanood tong interview na to. Pero tinan mo, parehas kami ng observation. Kasi 'di ba ako hindi ko pinapanood yung balita eh. Baka parang impromptu ko ano yung narinig ko kaya pinopost-post ko. It's because pag may narinig ako, then I'll elaborate or I will add something. Tignan mo, katulad ng sinasabi ni Sal Panelo, yung tinanong ng isa, pare-parehas. Paikot-ikot lang, pare-pareho. 14 hours, sinayang ninyo yung oras ni PRD. Sinagot niya na lahat yan sa mga unang nagtanong, ilang kayo nagtanong, pare-pareho yung tinatanong ninyo. Putang ina, pabobo lang ng pabobo ni nagtatanong. So nagsayang talaga tayo ng oras dito, sa totoo lang. Kayang tapusin to ng 2, 3, 4 na oras eh. Pero putya dahil lahat puros epal, gustong makapag-bash siguro, pasikat para mas malaki yung sahod, 'di ba? O kaya ganyan, paulit-ulit, wala namang silbi. Kaya kung ako si Presidente Duterte, huwag na siyang humarap. Yun nga, Attorney Sal, no? Kasi yun ang tinatanong ng mga kababayan, kailangan pa bumalik sa Kamara si former President Duterte. At I think, Attorney Sal, all in all, sabi ng mga netizen, matinding grandstanding yung nangyari. Pero gusto ko yung yung unang sabak pa lang, Congressman Brosas. Sinabihan niya si Pierre, answer me yes or no. Tapos sinagot siya na, di ba, Attorney Sal? Napagalitan siya. You cannot make me answer yes or no. Ano ito? Hindi, ano ka, pulis? Iniimbestigahan mo ako? Pinapagalitan siya. Oo nga Feeling ko, Attorney Sal, na-vindicate yung mga Ayun, yun ang problema doon. But again, yun nga yung sinasabi natin, etong pagpunta ni PRD or pag-imbita nila ulit kay PRD, I think hindi na necessary. Lalo na you've had your time.
O kayong mga nasa Congress, you've had your time. Nandiyan na si si PRD. You could have asked all the questions na makakatulong sana in aid of legislation. Pero umikot lang kayo sa war on drugs, umikot lang kayo sa si PRD ang Davao Mafia, na may mafia, na si PRD ay drug lord of all drug lords. I mean, sinong gagong maniniwala sa inyo na si PRD ay sobrang bilyonaryo? Tingnan niyo nga yung itsura nung tao, tingnan niyo nga yung bahay nung tao, tingnan niyo nga yung buhay nung tao, tingnan niyo kasing rangya ba siya ng buhay ninyo. Tanungin ninyo yung mga sarili ninyo, congressman, yung mga relos ninyo, mga sapatos ninyo, mga bags ninyo, nakita niyo ba si PRD na may mga suot na mga katulad ninyo? Kasi ako, sobrang dami ng pera ko. The reason why nagtitinda ako ng droga, it's because kailangan ko ng pera. Gusto ko magkamal ng sandamukal na pera. Now, kung meron na akong sandamukal na pera, anong gagawin ko? Bakit ko ba kailangan ng pera? Kailangan ko ng pera para makabili ako ng mga bagay na hindi ko kayang bilhin. Okay, 'pag nabili ko na yung mga bagay na hindi ko kayang bilhin, makabili naman ako sobra-sobrang pera ko, makabili naman ako ng mga bagay na hindi kayang bilhin nung iba. Gets mo? So, I will buy something na na makakapagpasaya sa puso ko. Ano 'yan? Sports car, helicopter, eroplano, milyon-milyong halaga ng relo, 'di ba? I mean, 'yun ang gagawin ko. Nakita niyo ba si PRD na meron siyang mga gano'ng bagay? Mamamatay na yung tao, matanda na yung tao, hindi niya pa napakikinabangan yung bilyon-bilyong pera niya na sinasabi ni Trillanes. Sana man lang katulad siya ni Chavit Singson. Anong sabi ni Chavit Singson? "Matanda na ako, napakarami kong pera, hindi ko yan madadala sa kabilang hukay o sa kabilang buhay. Anong gagawin ko sa pera ko ngayon? Eh, di ipamigay ko ng ipamigay." Tingnan mo si Chavit, pamigay ng pamigay ng pera. Pamigay siya ng pamigay ng pera. Kasi nga habang tumatanda ka, nawawalan na ng value yung pera. Mas may value na yung time. Kasi yun yung unti-unting nawawala na sa'yo. Na even if you have billions and billions and billions of pesos, dollars, euros, whatever currency, hindi mo na kayang pahabain pa yung buhay mo. Kasi nga, papunta ka na doon sa takip silim ng buhay mo. So kung meron kang bilyon-bilyon, kung meron si PRD bilyon-bilyon katulad noong sinasabi nila, anong gagawin ni PRD sa pera na yun? Eh di sana pinamigay niya na sa amin. Sana binigyan niya rin sa Banateros, 'di ba? Total naman, mahal niya Banateros, tuwang-tuwa siya sa Banateros. Sana man lang binigyan niya na kami. Wala, eh. 'Di ba? I mean, yun, it doesn't make sense. Ito talagang mga sumbong ni Trillanes na 'to doesn't really make sense. Itong mga sumbong ni Trillanes na 'to talagang walang kakuwenta-kuwentang bagay talaga. Ngayon, ang issue nila is, bakit napipikon si PRD? Bakit si PRD masama ang loob niya pagkatungkol dito? Ikaw ba fake news ka harap-harapan? Sinisira yung pangalan mo harap-harapan? Puta, hindi ka ba magagalit? Kasi kung halimbawa ako nandoon harap-harapan ginagano mo, susuntukin talaga kita. Gets mo? Okay lang siguro sa akin, na nagpa-interview na naman si Trillanes, puta baliw talaga. Pero nandoon sa tabi mo, 2 tao lang yung pagitan mo, nagsisinungaling tungkol sa'yo, matutuwa ka? Mapipikon talaga si PRD. Ngayon sinasabi niya na umiiwas, ilag na ilag. Papaano umiiwas at ilag na ilag, nandoon siya. Sinasabi nga niya, hindi ba na wala namang katotohanan yung sinasabi niyan. Paano nangyari? May pera ako. Pinaliwanag niya na nga, 'di ba? May pera ako, pensyon. May pera yung 'pag tinignan mo yung bangko ko, may pera talaga 'yan. Pero hindi ko pera 'yan. Pera 'yan nung asawa ko kasi may negosyo yung asawa ko. Legit yung negosyo ng asawa ko. Oh, halimbawa naman si Pulong, mayaman si Pulong. Yes, mayaman si Pulong. Pero kasi nga si Pulong, putya, mayaman yung asawa niya. Si Inday Sara, may pera si Inday? Oo, mayaman si Inday. Papaano? Ano lang siya, saan niya nakuha yung yaman niya? Mayaman yung sila Manscarpio. Mayaman yung mga pamilya ng mga Carpio. So, may paliwanag lagi. Pero si Trillanes, wala siyang paliwanag. Meron lang siyang istorya. Meron lang siyang propaganda na paulit-ulit since 2016. Michael De Mesa,
May mga gano'n pa siyang lumalabas. Saan ba nakilala si ano, si Trillanes? Nakilala siya sa pagkukudeta. Siniraan niya yung gobyerno ni Gloria. Siniraan niya yung pamunuan ng mga sundalo nung panahon ni Gloria. O pagkatapos naging senador, anong ginawa? Lahat siniraan. Siniraan si si Enrile, siniraan si ganito, sinira si ganito, sinira si ganyan. Naging presidente si PRD, siniraan si PRD. Walang ginawa yung tao na yan na matino. Kaya nga hindi na yan nanalo na senador, na vice president, at hindi naman nanalong senador ulit yan. Hindi na nga tumakbo yan eh. Kaya nga siya nag-mayor. Actually, tumakbong senador yan nung nakaraan. Ano nangyari dyan? Nga. Natalo, di ba? Wala na naniniwala sa kanya eh. Wala na siyang reputasyon. Wala na siyang kredibilidad. So bakit pa pinatawag ng Kongreso? So ibig sabihin, wala talagang ebidensya yung mga taga-Congress, kaya kung sino-sino-sino na lang yung pinapatawag nila at paulit-ulit lang naman yung mga bintang at mga ano nila, patutsada nila na sinasabi naman ni PRD, go ahead, mag-file na kayo ng kaso para matapos na to, itong problema natin, di ba? So itong tao na to, sabi nga nila sana mamatay na, may mga gano'n, no? Yung sana yung may mga nakikita pa nga ako sa social media na, "Tara ambag-ambag tayo para mawala na sa mundo 'to." Wag, sayang yung bala na gagamitin niyo diyan. Bayaan niyo siya na mamatay siya sa kabaliwan niya. Yung mamatay siya, yung maghirap siya sa kabaliwan niya dahil sa mga kalokohan niya, pabayaan mo siyang singilin siya ng karma, yan si Trillanes. So nasagot na yan nila PRD, yung patungkol na yan, sabi nga dito sa isang balita napikon daw si Duterte kay ex-senator. Noon pa naman. Katulad yan, yung back secrecy waiver na yan. Noon pa po pumirma si PRRD ng waiver. Noon pa pumirma. Ito kasi ang hindi alam nitong mga nitong mga congressman Talagang di sila nagre-research. Pumirma na po si PRRD noon pa ng bank waiver. Kaya nga namatay ang issue na yan. Wala lang nagsalita doon na matagal na pong nakapirma si PRRD sa ng kanyang waiver. Ang issue lang naman kasi talaga ni PRRD dito is hindi lang niya pera yung nandoon sa bangko na yun. At makikita doon, kung makikita mo doon sa bangko na yun, yung mga pumapasok na pera galing sa mga businesses nila. Hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes na bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon? Si PRD magkakaroon ng bilyon-bilyon na pera. Tapos sinasabi pa, joint account daw yan ni Inday Sara, galing daw sa illegal na droga. Pabayaan niyo si Trillanes na napatunayan yan sa korte. Pabayaan niyo na magsampa. Tagal niya ng patutsada yan 8 taon niya ng patutsada yan. Hanggang ngayon, wala pa rin siya nagagawa. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.